U.S. federal judge paves the way for the arrest and possible extradition of Filipino televangelist Apollo Quiboloy. Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality is ordering the arrest of religious leader Apollo Quiboloy. Relatives prepares a detention area for controversial televangelist Apollo Quiboloy. This comes ahead of the issuance of a congressional warrant for his arrest. Okay mga kaibigan, ang Amerika po ay naglabas na ng arrest warrant ni Apollo Quiboloy. Ang Kongreso po, next week magpapalabas na daw po sila ng arrest warrant against sa Apollo Quiboloy, at ang Senado po pagkatapos po nilang i-exhaust lahat po ng kanilang effort. The last time is yung show cause order, which is sinagot nga po ng kampo ni Quiboloy, pero it doesn't mean na yun na po yun, hindi na po siya ipapa-aresto ng Senado. Hihilingin daw po ni Senadora Risa Ontiveros this coming week kay Senate President Miguel Zubiri na ilabas na ang arrest order versus Quiboloy. So ito po mga kaibigan, US government, Senate of the Philippines, and Congress versus Quiboloy. Nako po, tindi din ang kalaban ni Quiboloy, no? Yan ang talaga, malakas, no? Lakas kasi ganun ang kalaban mo. Amerika, Senado ng Pilipinas, at ang Congress mga kaibigan ngayon. Ito po kasing si Quiboloy mga kaibigan sa pagdinig po ng Senado at ng Kongreso. Ang dami po niyang mga kondisyones. Nagpalabas pa siya ng video. Kung ayaw niyo sa kondisyon ko, sabi niya kay Senadora Risa, sabihin mo kung saan at kailan haharapin kita sa kahit anong debate. Huwag niyo pong iliko, Pastor Quiboloy, hindi naman po to usapin ng debate o patalinuhan. Usapin po to ng mga reklamo against you. And Senate and Congress cited you in contempt. Pinapa-aresto po kayo hindi dahil sa mga binibintang sa inyo. Kasi nga, di ba, hindi pa naman kayo nahahatulan, innocent until proven guilty. Kayo po ipaparesto dahil sa hindi nyo pagdalo, hindi nyo paggalang o pagsipot sa formal na subpina o imbitasyon po sa inyo, respectively ng Senate at ng Kongreso, mga kaibigan. So, wag po natin nililigaw, no? Sasabihin nyo pa, magdebate tayo kahit saan, kahit kailan. Hindi naman po yun ang, ang usapin. Hindi naman yun ang issue. Di ba? Ang usapin po yung pagdalo nyo sa Senado at sa Congress, pagsagot nyo sa kanilang mga katanungan. Ngayon ganito, sinasabi nyo hindi, sa korte lang ako sasagot. Magkahiwalay po yun. Di ba? Yung korte po, yung ito pong, yung korte, yung kaharap ninyo at ikaw. Kayo lang ang merong kinalaman dyan. Sa Senate, iba din yun. May kakapatan po silang gawin yan in aid of legislation. So, sa pamunan ni Senadora Risa, sila, yung grupo ng mga senador, and you, and doon naman sa Congress, iba ding entity ang mga nandun. Mga congressman and you, wag mo lang sasabihin, hindi, sa korte lang ako, dadalo. Bakit? Wala bang karapatan? Hindi ba constitutional yung ginagawa ng Senate at Congress? Of course, it is allowed by the Philippine Constitution for them to, conduct that kind of yung mga hearings. Nasa kapangyarihan po yan ng ating mga senador, nasa kapangyarihan po din naman yan ng ating pong mga kongresista, mga kaibigan. So, Pastor Apollo Quiboloy, ngayong linggo, ipapalabas na din ang mga arrest warrant mo ng Congress at siguro ng Senado. Ano na po ang yung sunod na hakbang? Kayo po ba'y magmamatigas pa rin? O kayo po ay kagaya ng laging ninyong parang mataas tingin ninyo sa sarili niyo. Kung sa tingin niyo po you are above everyone, di humarap kayo. Di ho ba? Wala naman siguro problema kung haharap kayo . Or baka natatakot na ho kayo, 'di ba? Or baka guilty. So para po maalis yung mga agam-agam na yan, bakit hindi lang kayo humarap at sagutin yung mga ibinabato sa inyong aligasyon? Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyo lahat.